Dito sa baryo namin, simple lang ang buhay. Lahat magkakakilala. Kahit chismis, hindi mo matatakasan. Pero kahit ganito, meron ding lugar na iniiwasan namin, lalo na ang lumang kubo malapit sa dalampasigan. Ang sabi ng matatanda, may nagpapakita raw doon na engkanto, pero hindi yung tipong kumakanta sa bato na kagaya sa mga kwento. Ang engkantong ito raw ay nananakit, humihila ng tao papunta sa ilalim ng tubig. Ako nga pala si Carlos Ramirez, isang ordinaryong tambay sa baryo, pero hindi ordinaryo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ito ay isang karanasan na nangyari noong 2010 sa isang tahimik na dalampasigan na malapit sa amin. Gusto kong ibahagi ito para sa mga mahilig sa kababalaghan, pero sana hindi ninyo ito maranasan. Walang naniniwala noong una, pero dahil sa naranasan ko, parang may bahagi na naniniwala ako ngayon. Si Rafael Manalo, ang barkada ko mula pagkabata, ang sentro sa kwentong ito. Matagal ko siyang kakilala, pero kung tutuusin, parang lagi siyang may tinatago. Tahimik lang siya at madalas na nagmumuni-muni sa dalampasigan. Sa totoo lang, parang mas madrama pa siya kaysa sa mga teleserye. Pero isang linggo bago mangyari ang lahat, napansin ko na iba ang kilos niya. Lagi siyang tulala, parang lutang, at hindi na siya masyadong sumasama sa barkada. Sabi ko pa nga, "Pre, anong trip mo? Parang depressed ka." Pero, nginitian lang niya ako. Ngayon, naiisip ko, sana kinausap ko siya ng mas seryoso. Isang gabi, nagkayayaan kaming mag-inuman sa kubo sa dalampasigan. Sa totoo lang, trip lang talaga naming makaramdam ng takot. Kasi nga, usap-usapan na haunted daw yung lugar na iyon. Kasama si Rafael, pero pansin ko na tahimik na naman siya. Habang nagiinuman kami, narinig namin ang tunog ng alon. Normal lang naman, pero nang gabing iyon, parang mas malakas kaysa sa dati. Sabi ko pa, "Pre, may bagyo ba? Ang ingay ng tubig eh." Hindi sumagot si Rafael. Sa halip, tumayo siya at naglakad papunta sa dalampasigan. Sumunod ako sa kanya kasi baka kung ano pa ang gawin niya. Pagdating ko sa dalampasigan, nakita ko siyang nakatayo lang, nakatingin sa malayo. "Pre, anong meron?" tanong ko. Hindi naman siya sumagot. Biglang mula sa gilid ng paningin ko, may nakita akong gumagalaw sa tubig. Isang babae, nakaputi, nakalutang sa ibabaw ng alon. Mahaba ang buhok niya at hindi mo makita ang mukha dahil natatakpan ng mga anino. Sa tanawin na iyon, sino bang hindi matatakot? Lumapit ito ng dahan-dahan sa amin, pero parang hindi nababasa ang damit. Tinawag ko si Rafael, pero hindi siya gumalaw. Parang may magnet na humahatak sa kanya papunta sa figura. Biglang humina ang tunog ng alon, pero may narinig akong mga yabag sa tabi ng dalampasigan. Imposibleng may ibang tao kasi kami lang naman ang nandoon. Hindi ko na kinaya, kaya tinawag ko siya. "Rap, tara na." Tumingin siya sa akin, pero hindi niya ako sinunod. Sa halip, itinuro niya ang babae. "Siya na ba ang susundo sa akin?" Bulong niya, pero hindi ko maintindihan kung anong ibig niyang sabihin. Lumapit pa ang babae, at sa puntong iyon, kitang-kita ko na ang mukha niya. Pero teka, walang mukha, blanko lang, parang puting papel. Inaya ko siyang umalis na doon. Pero tumayo lang siya. Nang biglang humampas ang malakas na alon, nawala ang babae. Kasabay nito, si Rafael din ay nawala ng malay. Kinarga namin si Rafael pa uwi. Hindi na siya gumising buong gabi. Nang tanongin namin siya kinabukasan, sabi niya ay wala daw siyang maalala.
Pero mula nun, lagi na lang siyang nasa dalampasigan. Parang lagi may hinihintay. Isang gabi, may tumawag sa akin. Si Rafael. Ang sabi niya, "Pre, salamat sa lahat." Akala ko drama lang niya iyon. Pero kinabukasan, nakita siya sa tabing dagat. Wala ng buhay. Hanggang ngayon, iniisip ko pa rin, sino ba talaga ang babaeng yun? Ito kaya ang sumundo kay Rafael? O talagang pumanaw lang siya sa natural na paraan? Maraming salamat sa pakikinig at dito ko natatapusin ang kwento ko, mga ka-mystery. Magandang gabi sa inyong lahat. Paalam!